hinamon ng suntukan ni Marcoleta si Lacson. Dito makikita ninyo kung ano meron talagang tapang si Lacson. Pasok. What objective is being served by repeatedly advancing this narrative? Bakit tila ako ang palagi niyang tinatarget? Baka type ka. Si Lacson tinatarget lagi si Marcoleta. Hindi, baka mamaya. Ako, sa tingin ko lang kung ganun ang patakaran sa kamera na yung mga maiingay, paglabas ng hearing may natatanggap na envelope, baka ganyan din sa Senado. Diba? Bakit naman pag-iibahin? Baka nga mas malaki pa natatanggap sa Senado eh. Baka kaya ang ingay nito eh. Ito si Lacson. Kaya ka pinag-iinitan. Dinala ni Senator Rodante Marcoleta sa Senate plenary ang hinaing niya tungkol sa di umano'y pag-splice ng video patungkol sa kanyang pahayag kaugnay ng usapin sa Kalayaan Island Group o KIG sa West Philippine Sea. Misleading daw ang video clip na ipinost ng kampo ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na anyay pinagdugtong-dugtong ang mga pira-pirasong pahayag niya sa Commission on Appointments hearing noong February 4. Una ng pinasinungalingan ni Lacson ang paratang. Cheap fakes. These are deceptively altered contents created. Itong sinasabi dito, to si Lacson, nag-chop-chop, nag-splice. Kung ano yung sinasabi ni Marcoleta, kinap-chop-chop-chop, pwede kasi yun. I-chop-chop mo, tapos may iba konteksto. Katulad ng pagkakaintindi doon sa mga ibang bagay-bagay dahil itong mga loko-loko na mga vloggers, nag-chop-chop, tapos iibahin ng kwento. Pwede kasi. Nagagawa yan. Pag iba na dugtong mo. Ang masama dito, hindi vlogger to si Lacson. Pero nagpapakalat ng fake news. Kaya, inireklamo nito si Marcoleta. Through basic editing techniques may appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted. Reputation. Tingnan po ninyo kung ano ang sagot ni Lacson. Kayo mag-obserba, anong klaseng pagkalalaki meron si Lacson? Anong klaseng pagkatao meron si Lacson? Sige, bago nyo marinig yung sagot, pwede ba ilagay nyo sa comment section? Ano sa tingin nyo pagkalalaki at anong klaseng pagkatao meron si Lacson? Sige, lagay natin. Can be damaged and truth itself can be compromised. Taken out of context daw si Marcoleta at sa orihinal na pagdinig sa CA, ginamit lang daw niya ang halimbawa ng giving up the KIG bilang hypothetical scenario para ilarawan ang legal complication sa pagdedelineate ng West Philippine Sea. Maaari raw may legal implication ng ganitong uri ng pag-edit ng video. Posible raw itong pumasok sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Kasuhan mo na, nako. Delikado. Cybercrime na to. Kasuhan mo na yan si Lacson. Partikular sa mga probisyon laban sa online libel at video tampering. Nasa sesyon din si Lacson habang nagsasalita si Marcoleta. Nasa sesyon si Lacson. Habang binabanatan siya ni Marcoleta. Pakinggan ninyo ang sagot. Pero hindi ito tumugon sa mga pasaring ng kapwa senador. Bakla! Andyan, hindi siya sumagot. Di ba? Hindi, ako anong tawag mo ron? Duwag? O mahina utak? Yan lang naman yun eh. Kasi andyan dyan eh. Di ba? May camera. Hindi naman basag ulo ang usapin. Harap-harap tayo. Walang traiduran. Walang baklaan. Walang behind the back. Diba? Diba minsan nakakainis yung ganyan? Parang tipong ang bait-bait pagkaharap mo tapos pagtaligod mo binabanatan ka. Yung iba naman, ang daming bulong-bulong sa likod. Pagkaharap ka naman hindi masabi. Diba?
Ang daming taong ganyan. Kaya harap-harap ito. Ito, at least formal. Walang away na magaganap, may camera pa. Tahimik si Lacson. Kayo humusga, duwag o mahina utak kaya hindi makasagot kay Marcoleta? It's simply by way of manifestation as a member Si of Senator the Amy Committee Marcos lang ang sumunod on na nagsalita Appointments. na sinuportahan I was si present, Marcoleta. Tempted daw sumagot si Lacson, pero pinili niyang magkibit balikat kaugnay nito. Ay, tempted sumagot pero pinilit magkibit balikat. Anong kibit balikat? Ganun ba yun? Ganun ba? Paano ba ang kibit balikat, Lacson? Ganun. Ganun. Sabi ni Lacson, baka raw mas maintindihan ng kanyang colleague ang isang Chinese writing na nagsasabing mahirap ipaliwanag sa isang summer insect ang konsepto ng yelo. Bakla! Alam mo, kung hindi ka sumagot nung harap-harapan, dapat di ka na sumagot. Kasi ito expression ko lang. I have nothing against sa mga bakla. Marami namang bakla na matatapang. Sabi nga ni Sir Jack, yung mga baklang maayos, guding. Ito bading. Di ba? Magkaharap kayo, hindi ka sumagot. Tapos, nung nakatalikod, sasagot. Hindi ko alam kung saan niya sinabi to, kung sa media or nag-post siya sa Facebook. Other than that, nagmukha kang keyboard warrior. Nung kaharap mo, hindi ka makapagsalita. Anong klaseng pulis to? Anong klaseng senador to? Diba? Yan lang ay iisipin mo dyan. Duwag to si Lacson o mahina utak, hindi niya kaya sa intellectual debate si Marcoleta. Or talagang takot siya. Pero mali ang dapat di na siya sumagot. Kung naduwag siya or hindi kaya ng utak niya, hindi na siya sumagot. Yan si ginagawa niyang yan. Kabakla. Sasagot ka pa. Para kang binata. Para kang keyboard warrior. Dagdag ni Lacson, walang anumang splice na nangyari dahil ang mga pahayag ni Marcoleta sa pagdinig ay madali na iintindihan kahit daw ng isang kindergarten student. Naku, may pa-kinder ka pa. Kahit kinder maiintindihan, bakla ka. O hindi, wag na bakla. Duwag. Di ba? Gagawin mo ba yung harap-harapan nyo? Tatahimik ka tapos pagtalikod, ang dami mo sinasabi. Kahit kindergarten, hindi gagawin yung ginagawa mo. All boys school kami. Alam ko yan. Elementary, high school, college, all boys school. Graduate ako ng college, all boys school kami. Hindi gawain ng lalaki yan. Pulis ba talaga to? Nauna na rin sinabi ni Lacson na entirely baseless at malicious imputation of wrongdoing ang paratang na minanipula ang video. Tingnan mo, Ping Lacson. Tapos mukha ni Marcoleta. Galing sa Facebook ni Ping Lacson. Di ba? Hambira. Wrong move dito si Ping Lacson. Marami tuloy na mag-iisip na yung sinabi ng dating senadorang si Miriam, totoo. Alam nyo kung ano yung sinabi ng dating senadorang si Miriam? Ano sinabi? Lagay nyo dyan sa comments. Anong sinabi ng dating senadora kay Ping Lacson? Para sa agenda, Ay nako, next topic po tayo. Alam nyo, idugtong ko lang ha. Kahit anong sabihin ni Lacson, nagsagot kay Marcoleta, walang maniniwala. Wala kasi too late. Pwedeng iisipin ng tao, ay,
tinuruan 'to magsalita nung mga sekretary niya, yung staff niya, o baka yung dancer niya, hindi ko alam kung sino nagturo sa kanya, 'di ba? Yan ang iisipin ng taong bayan. O kaya kahit anong paliwanag na gawin mo diyan, wala ka. Baka isipin nga para kang si Risa, eh. Oo, kino-coach-an, kaya lang nakakasagot may coach. Ah, next po. Ito po, pag-usapan natin si Baste, may pag-aming, naganap. Tatakbo siya o hindi sa 2028? Anong posisyon ang kanyang tatakbuhin? At may sinabi rin siya, dito kay Bongbong Marcos. May inamin, napaamin si Baste. A higher office. Why would I? Hindi. Because there was a survey. Tired and sick of it all. So kung tatakbo raw siya, siguro ang tanong kung tatakbo siyang senador, hindi daw. Bakit pa? Bakit ba daw? Ayaw na niya. Alam mo nung nakausap namin si Baste, even before, etong huling punta namin sa Davao, nagkausap-usap kami nitong si Mayor Baste, talagang ramdam namin na gusto niya magstay sa Davao. Pero bukod pa niyan, yung unang kausap namin way back, bago pa kinidnap si PRRD, malaki po ang plano niya sa Davao. Talagang gusto niya parang gawing Japan nitong Davao. Gusto niyang pagandahin yung infrastructure ng Davao. Kaya wala muna siyang pangarap para sa national position. At yan naman napakaganda. Sabi nga, kaya naman talagang lumakas ang Duterte dahil napakita nila kung paano nalinis ng Duterte ang Davao. Tanungin po ninyo ang mga taga Davao. Marami po kaming kilalang taga Davao at sasabihin, especially yung mga datihan na napakagulo ng Davao. Kaya mahal na mahal nila ang Duterte, hindi dahil sa pagiging panatiko. Nakita nila, pumunta kayo ngayon. Maglakad kayo sa gabi. Napakapayapa. Nasa Mindanao po ito, ha? Grabe po ang problema ng Davao before. Paano nalinis? Yan yung sinasabi ko na dapat naman inaayos ng gobyerno. Yan ang inaayos ng Kongreso. Diba? Kesa flood control. Nakita nyo, pinakita namin yung tulay. Diba? Anong ibig sabihin? Gumawa ka ng mga bagay na ikauunlad ng iyong bansa na kahit patay ka na, pinakikinabangan pa. Unlike, pag ninakaw mo yung pera, ikaw lang nakinabang. Pag tinanong, anong napatayo mo? Wala. Nga. Pag-usapan natin to. Wala. Okay na yung Davao kung may mahalal tayo na maayos na presidente na talagang like that will take care of the money of the people. Tapos it's well allocated and the national government is somehow decentralized enough that like the provinces will benefit from it, then why not? Di ba? Gaganda Davao. Pag maayos yung presidenteng nakaupo. Kita mo, pangit na ngayon nakaupo ngayon. Pero tuloy-tuloy, may libre pang bus service ang mga taga Davao, binili. Galing sa sarili nilang pera na dapat pinoproduce ng national. I can always work under an administration. If ever nandyan pa ako ng panahon na yan, as long as the head of state is of sound mind, not this guy here in Malacanang right now. Ano ibig niyang sabihin? Na kaya niyang makapagtrabaho kahit kaninong kulay. Yan ang ibig sabihin ni Mayor Baste. Basta nasa sound mind. Parang, ano ba sound mind? Parang nasa katinuan. Parang sinasabi niya rito, hindi katulad nitong buang na si Bongbong Marcos, itong baliw na si Bongbong. Tingnan nyo naman talaga magsalita si Bongbong Marcos, di ba? I mean, wag na nating pansinin yung kanyang pagkautal-utal.
Wag na nating pansinin yung kanyang pagkangiwi-ngiwi. Yun na lang saysay nung kanyang mga sinasabi. Wala talaga. Lahat ng mga sinasabi niya hindi nagkakatotoo. Yung mga sinasabi niya pabaling-baling. Kaya wala talagang kakwenta-kwenta, eh. Alam mo kaya hindi sila nagkakamali, na gusto nilang i-impeach si VP Sara. Hello, kahit i-impeach niyo si VP Sara, akala niyo ba mananalo si Martin Romualdez? Pagpalagay natin ma-impeach si VP Sara, tingin niyo mananalo si Risa Ontiveros? Sa tingin ninyo mananalo si John Vic Remulla as president? Hindi. Maghahanap ang taong bayan. Andyan pa si Basti, oh. At kung hindi man tumakbo si Basti at kahit ma-impeach si VP Sara, maghahanap ang tao, didistansya sila kay Bongbong Marcos. Didistansya sila kay Bongbong Marcos. Itaga nyo yan. Ang iboboto ng taong bayan, yung kalaban ni Bongbong Marcos. Hindi yung kain suka. Yung ngayon, nakikipaglaban kahit delikado. Diba? Kaya, hindi nyo ba napapansin? Kahit anong paninira nila kay Sara, lalong tumataas. Bakit? Palpak si Bongbong Marcos, eh. Kung matino si Bongbong Marcos at nalagpasan niya, imagine niyo to, nalagpasan niya yung ginawa ni PRRD noong 2016 to 2022. Yang sira nila kay Sara, posibleng umepekto. Di ba? Posibleng walang nalunod sa baha. Walang nakawan. Masaya ang taong bayan. Ano magiging epekto nito? Yung susunod na presidente, sigurado Marcos. Tama o tamang-tama? Posible yun. Bakit? Napakita nila yung tama, eh. Ang problema natin, si Marcos. At kita ng taong bayan yan. Kaya hindi sila dapat nagpo-focus kay VP Sara. O next po. Eto maganda to sinabi ni VP Sara. At saka pag-usapan din natin yung anong magaganap mamaya. Okay? Posibleng merong magaganap na magugustuhan ninyo. Okay. Pero dito muna tayo kay VP Sara. Ano talaga yan eh, yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim, hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, Yun. palitan kagad. Dapat ganun. Alam nyo, sa ibang bansa, pag may ginawa at nahuli, sila mismo nagre-resign. Diba? Dito sa Pilipinas, nahuli mo na yung ginagawa, nabigayan ng maleta, 3 times a week. Hindi po to isolated case na nabigyan lang konti. Na naambunan tong si senador ganito, naambunan si congressman ganito, nabigyan ganito, o pinanlibre lang nandito, pinang-hotel. Hindi ganun. This is in a regular basis. 3 times a week. Male-maleta dinideliver. Kay Bongbong Marcos at kay Romualdez. Ibig sabihin, hindi to pa Consuelo de Bobo. Nabigyan ka lang ng reward dahil sa maganda mong ginawa. Kikil po ito. This is syndicate. Sindikato po itong mga ito. Niyari talaga tayo dito. Nabuking, imbis na mag-resign, walang niya yung mga congressman pinagtanggol pa. Walang niya yung mga senador, yung Blue Ribbon Chairman, pinagtatanggol pa. Yung Senate President, pinagtatanggol pa, di umano. Imbis na nililitis, imbis na iniimbestigahan,
Sabi ko nga, hindi naman yan tsamba na nangyari lang one time eh. Pinagbigyan lang, o sige yan, mabigyan ka man lang. O pamasko. Hindi regular. Imagine ninyo 3 beses isang linggo. Lintik na pagnanakaw yan. Grabehan po yan. Tapos ipagtatanggol pa dito mga lintik na ng mga senador. Ginawa niyong noontime show. Ginawa niyong comedy bar ang Senado. Ito rin mga congressman. May na-impeach na. Hindi pa pinasa. Kaya tama yung sinasabi ni BP Sara, dapat pag merong corrupt, alisin agad, palitan agad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangmurakot, malis ka na dyan. Alam mo, sa ibang bansa nga, yung ganyang kahihiyan, nagsisuicide pa. Dito pinagtatanggol. Hindi ko po kinokondon ha, hindi ko po kinukonsinti. Okay, wag niyong gagawin mag-suicide. Ang punto lang natin, wala na ata talagang konsensya, kaluluwa tong mga taong to. Tapos, eto si BP Sara pang ini-impeach. Posibleng hindi pa tumakbo to si BP Sara. Mamaya magalit to. Papasa sa Kongreso yung impeachment niya. Kung ako lang si BP Sara, dapat meron na siyang ginagawa. Alam naman ng taong bayan na inosente siya. Alam din ng mga politikong inosente siya. Ganyan naman ang Pilipino eh. Ugali na po natin yan. At siguro hindi lang Pilipino, marami pong talagang crab mentality. Pag talagang maraming hindi lang sa politiko, kahit sa mga vloggers maraming ganyan eh. Pag nasasapawan mo, aanuhin ka, 'di ba? Hindi lang naman sa vloggers, kahit sa trabaho nyo sa opisina, 'di ba? Pag nasasapawan nyo, ang kanilang ginagawa, sip-sip sa may-ari, sip-sip sa manager. Kasi hindi kanila kayang talunin sa trabaho. So tatalunin kanila sa sip-sip, 'di ba? So alam naman natin inosente si Sara. Pero dapat sana meron na siyang gawin na nahahakbang na kasi napaka-importanteng makatakbo talaga si BP Sara. Paano kung na-impeach? Hindi na po ito pwedeng tumakbo kahit barangay captain. In any position, elected position, hindi na po siya pwedeng tumakbo. Ganun po katindi yung impeachment. Ganyan po yung ginagawa sa kanya. Wag naman sana siya magsawa. Baka posibleng hindi pa to tumakbo sa 2028 dahil baka napagod, baka mapagod. BP Sara, sana hindi ka talaga mapagod. No? But so far, so good. Kasi ngayon, nagbabanta pa siya eh. Kikita nyo, eto, aasahan nyo. Asahan nyo to. Kayong mga korap, tapos kayo. Etong sinasabi ni BP Sara, gagawin niya to pag naging presidente. Kaya namang gusto ng taong bayan si BP Sara. Sana lang, she will keep fighting. Huwag niya lang iasa doon sa mga senador. Huwag niya lang iasa doon sa mga congressman. Wala namang masama doon. Inosente naman siya talaga eh. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Yun ang naging problema natin hindi nyo napansin. Ako, ilang taon na ako. Parang nasanay na tayo sa mga kaedad ko at mas matanda pa sa akin, di ba? Ilang presidente na dumaan sa atin.
ilang politiko na dumaan sa atin. Nasanay na tayo na normal lang kurakot. Pag ang isang politiko hindi kurakot, nagugulat pa tayo. Hindi baligtad dapat eh. Nagugulat tayo pagka kurakot ang opisyal. Hindi, sa atin hindi. Normal. Normal ang kurakot. Abnormal ka pag matino ka. Ganun ang nangyayari. Yan yung sinasabi niya, hindi dapat patawarin, hindi dapat pansinin. Bakit? Cancer pong nangyari sa Pilipinas. Naging part of life. Para naging parte na ng ugali ng Pilipino pag ikaw nakaangat sa buhay at kaya mo manggulang, dapat lang. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mga halimbawa lang. Wag po kayo magagalit. Pero minsan nadidinig ko to eh. Minsan, merong mga bata dyan, magkukwento. Tay! Naisahan ko yung jeepney driver. Hindi ako nagbayad, bumaba lang ako. Tapos pagbaba ko, minura ko pa. Sabay takbo. Anong sasabihin nun? Ang galing mo talaga, ang bata ka. Wais ka, wais. At hindi ka lang wais, matapang ka pa. Diba? Akalain mong minura mo yun? Matanda na yun, kalaking tao, ikaw bata ka pa. Yan ang anak ko. Diba? Ganyan ang ugali. Hindi man lahat, pero maraming ganyan. Yan ang tinuturo natin sa anak natin. Kaya nga naman hindi tayo umasenso. Umasenso ka man dahil sa pagnanakaw. Bakit? Sa tingin mo, bata pa lang, pag nakakaisa ka, basta kaya mo, gawin mo. Pag hindi mo ginawa at kaya mo, duwag ka. Naging kultura nating Pilipino yun. Which is mali. Yan yung sinasabi ni Sarah. Dapat. I really hope na pag nakaupo si VP Sara, mabago niya yung kultura ng Pilipinas. Dapat, pag merong nangyari, palitan nyo yan. Ano talaga yun? Ako, ihilingin ko lang sa inyo, let's pray for Sarah na ako naman naniniwala na kung talagang tinadhana ng Diyos na maging presidente si VP Sara, wala makakapigil. At kung hindi siya tinadhana, hindi rin siya magiging presidente. But bukod doon, let's keep on praying. Ito lagi ko sinasabi, let's keep on praying na ma-expose yung mga korap sa Pilipinas. And kung makaupo si VP Sara, let's pray for her. Mabago niya ang kultura ng mga Pilipino. Ito po yung sinasabi ko na posibleng may mangyari mamaya, no? Dahil parang babasahin natin, baka magkamali tayo eh. Magkakaroon po ng press con mamaya. Yung mga basta abangan nyo na lang. Diyan ulit sa sa Valle Verde Country Club. Abangan ninyo at magugustuhan nyo po ito. Okay, so masisiwalat. Tuloy-tuloy masisiwalat itong mga Maleta Boys. So abangan po natin yan ha. At ikalat po natin kasi baka hindi na naman pumunta tong kasi minsan may ganyan no. Meron akong minsan na hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Meron akong na-cover na isang sikat na opisyal. Kinover namin. May mga vloggers, may mga mainstream media. Tapos may tanong yung mainstream media. Sa probinsya to. Sa isang magandang lugar sa probinsya.
Hindi Davao, hindi Davao. Sinabi namin, may tanong yung mainstream media. Tapos may mga tanong kami. Tapos nagtanong din yung mainstream media. Nung nagtanong ang mainstream media, alam mo sinabi niya, tanong naman kayo ng tanong, hindi nyo naman nilalabas. Diba? Meron kasing mainstream media na pagka walang bayad sa ibabaw, hindi ko nasasabihin kung anong pangalan, basta isa to sa mga sikat. Yan po ang kalakaran dyan. Kahit yung reporter nila, kahit na kunin yung balita, pag, pag, pag-send sa itaas at hindi kursunada sa ibabaw dahil walang lagay, hindi mababalita. Nagigets nyo na? Pero kasi sa vlogger, live yan eh. Kaya maganda rin na iniimbita nila yung vloggers. Naiintindihan nyo po bakit minsan may vloggers. Kasi minsan chinachap-chap. Minsan chinachap-chap ng mainstream media, minsan hindi binabalita. Remember yung 18? Hindi nila binalita agad, kinabukasan pa. Tapos ang moran binalita ay si Francis Leo Marcos at yung sagot doon sa 18K. Di ba? So, ganyan po ang kalakaran sa mainstream media. Kaya nga itong mainstream media, alam ko kung kanino silang pabor na politiko. Alam nyo kung bakit? Kasi yung official na yon kalaban si ganitong politiko. Oo, hindi ko nasasabihin kung saan. Basta itong politikong kalaban niya is isa sa vote-rich province sa Pilipinas. Kalaban. Kaya naman hindi niya binabalita. Tanong lang sila ng tanong dun sa opisyal, hindi naman binabalita. Bakit? Doon sila pabor sa kabila. Nagigets nyo na? Sa tamang panahon, ilalabas natin yan kasi naka-video naman yun. Sa tamang panahon, ayoko lang malagay sa alanganin yung ating kaibigang opisyales. Ito matindi po ha. Kayo na po manghusga kung ito ba ay karapat-dapat na ginawa. Oo. Pag-usapan po natin itong si John Vic Remulla at hindi na po siya nakapagtimpi. Okay? Bigyan po natin ng komentaryo. Sinuntok at sinakal. Ito ang kwento ng kolumnistang si Ramon Tulfo na ginawa umano ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Bulacan Governor Dan Fernando. Ayan. Para dun sa mga konting buod lang para dun sa mga hindi nakasunod sa balitang ito raw si Governor Fernando nagkaroon ng road rage at hinarang. Okay, sa may NLEX po nangyari. Okay, naka-convoy sila, may pumasok na LC-300, di umano. Tapos, ang ginawa nung pagdating sa toll, hinarang nila, binabaan. Sa madaling salita, nagkaroon ng road rage. At eto matindi. Yung anak ni Bongbong Marcos, yung nakasakay doon. Kaya nga naman, ang kwento nitong si Mon Tulfo, sinakal, binugbog itong si Governor Fernando ni John Vic Remulla. Nasangkot kasi si Fernando sa umano'y road rage sa NLEX, kung saan nakasagupa raw ng kanyang convoy ang isang presidential van. Base sa Facebook post ni Tulfo, pinatawag ni Secretary Remulla si Governor Fernando sa kanyang opisina sa Camp Crame at doon naganap ang umano'y pananakit. Pero tinawanan lang ito ni Remulla. Anya, nagsalita na si Fernando sa kung ano ang totoong nangyari at ayun na lang raw ang pakinggan. Pero sir, nagkita nga kayo ni Governor after yung sinasabi niyang incident. Usap lang. Kwentuhan lang. So ito ang tanong. Kanino kayo maniniwala? Kay Mon Tulfo o kay John Vic? Kasi magkaiba sila ng sinabi na nakal daw ng bugbog ito si John Vic, sabi ni Mon Tulfo. Eto naman si John Vic itinatanggi. So sa madaling salita, merong buang dito sa dalawa. May sinungaling. Hindi ko alam kung itong si Mon Tulfo dahil laos na TV personality, na broadcaster, gumagawa lang ng gimmick, nakikisaw-saw lang para gumawa ng ingay,
Or eto si John Vic, talagang dahil palibhasa, siya po ang secretary ng DILG, may kapangyarihan siya dahil hawak niya ang mga pulis. No? So, sino dito ang baliw? Definitely may baliw. Hindi ilang may sinungaling, may baliw dito. Kasi kung totoo yung sinasabi ni Montulfo, baliw to si John Vic. 'Di ba? Bakit ka mambubugbog? Masama 'yun. Kahit ba sabihin natin nag-road rage, ginagawa mo ba 'yan? Napakadaming road rage simula nung nakaupo ka. Meron ka bang binugbog? Wala naman, 'di ba? Meron ka bang sinakal? Wala naman. So, ibig mong sabihin, pag ang na-road rage mo, anak ng presidente, pwede. Pwede ka naman bugbog. Pero pag ang na-road rage, ordinaryong Pilipino, katulad ko, katulad ninyo, hahayaan. Wala kang say. Yan ay kung totoo yung sinasabi ni Montulfo. Pero kung hindi naman totoo, baliw na talaga to si Baliw na talaga to si Montulfo kasi talagang marami siyang out of this world na mga balita. At parang siya lang nakakaalam. Hindi kaya nag-a-addict. Ewan ko, sa tingin ninyo, nag-a-addict kaya to si Montulfo? Kasi parang meron siyang mga nakikita na siya lang nakakakita. Di ba? Parang meron siyang alam na balita, siya lang na nakakaalam na balita. Isipin mo, ng bugbog, walang nakaalam kung hindi siya. Walang nakakita kung hindi siya. Kayo, kaya nga tinatanong ko kayo, ano sa tingin ninyo? 'Di ba? Ano talaga ang nangyari dito? Pero ang sa akin lang ito. Ito ang tanong. Totoo nga ba na yung nakasakay ay anak ni Bongbong Marcos na road rage? Baka naman kasi nagyabang din, 'di ba? So mayabang yung gobernador, ay palibasa, anak siya ng presidente. Nagyabang din, nakakonvoy, pinasukan niya sa gitna. 'Di ba? So pataasan sila ng ihi, paanghangan ng utot. So ganyan ang nangyari. 'Di ba? Anong sa tingin ninyo? 'Di ba? Well, ako hindi malayo eh. Kasi mayayabang talaga yung mga Marcos. Balitang-balita. Alam naman sa Ilocos Norte yan eh. Oo, mayayabang yung mga Marcos. Phones or personal? Both. Okay naman. Okay naman. Dagdag niya, walang bakas sa kanyang kamay na nanuntok siya. Wala. Matagal na daw eh. Pero ibinunyag din ni Secretary Rimulya na hindi iyon ang unang beses na tila naghari-harian sa kalsada si Fernando. Makailang beses na raw siyang nakatatanggap ng sumbong laban sa gobernador. Hindi, pinagsabihan ko lang, huwag ka naman makahari. Diba? Kasi marami yung tagal ako naging governor, di ko may naharangan sa superhighway na walang pwede mag-overtake, diba? Pero hindi po pwede. Hindi po pwedeng pagsabihan mo lang. 'Di ba? Kung may kasalanan si Dan Fernando, dapat yung batas para sa mga kita mo pagka-ordinaryong nag-road rage talagang kitang-kita pa. May video pa nga eh. Pero kung ito ay walang video, dapat 'di ba? May gawin ka. Dapat kasuhan mo rin 'yan. Hindi po pwedeng pagkapwa nyo politiko, okay lang. Pinagsasabihan lang. Mahirap 'yan. Kaya inaharang niya talaga eh. Stupidity is not a crime, diba? So, sinabihan ko lang na, tigil mo na yan. Alam mo kasi ito napakadelikado ha. Dapat ako sa tingin ko, kung ako lang talaga mambabatas, isa yan. Isa po yan sa gagawin kong ipapanukalang batas. Yang road rage na yan. Dapat, the moment na bumaba ka ng sasakyan mo, whether ikaw ang may kasalanan or hindi ikaw ang may kasalanan, kaya kayo nagkainitan, kaya kayo nagkapikunan, pag bumaba ka na, dire-diretso na yan. At pag bumaba ka, kung yung binabaan mo may baril, or kung ikaw ay bumaba dahil may baril, at pumalag yung isa, dire-diretso na yan. Buhay na po usapin dyan. Mamaya, kasama yung pamilya. Ako, napakadelikado niyan. Kaya dapat, kung kayo magkakainitan, hindi ka mayabang. Kasi pagka mayabang ka, yung ere mo nasa utak, bababa ka eh. Diyan po nagkakaroon ng disgrasya. Mayayabang. Ako sa totoo lang,
mayayabang pag bumaba ka ng sasakyan. 'Di ba? Ano naman kung nakat ka, ikaw ba hindi ka nagkakamali sa buong buhay mo, wala kang nakakat? Minsan nagkamali ka ng tingin sa side mirror, eh. Hindi ko po sinasabing tama, pero lahat naman siguro tayo ang tagal ko ng driver, high school pa lang nagda-drive na po tayo. Hmm. 'Di ba? Alam ko 'yan, nagkakamali ka rin minsan, may blind spot, hindi mo alam, nakat mo. Oh, 'di ba? Lahat nagkakamali, pero pagka ikaw ba'y nakat, bababa ka na lang. Doon nagkakaroon ng problema. Ayon din kay Remulla, palalagpasin na lang niya ang pahayag ni Tulfo na nagdawit sa kanyang pangalan. Para sa agenda, Ayan ang isa pang ano. Yan pang isa na hindi mo dapat palagpasin. Etong nangyari ngayon, eto na ang pagkakataon mo, John Vic, na merong maturuan ng leksyon. Kung talaga namang hindi totoo yung sinabi ni Montulfo, siya naman ang dapat pitikin mo. Dapat kasuhan mo rin yan, or kung hindi mo kasuhan, bigyan mo ng leksyon. Kasi, kung ang nagpakalat niyan, tatanungin kita, halimbawa lang, kung ang nagpakalat niyan, Duterte vlogger, di ba? Baka ang dami mong sinabi dyan, hindi ka tawa-tawa dyan. Baka ang dami niyong binitawang maahang na salita. Example lang, si Jason Sa. Ito example lang ha. Si Jason Sa nagbitaw ng yan sa'yo. Hayaan mo lang? Tatawan-tawanan mo lang? Ni hindi ka hihingi ng public apology? Ni hindi ka magbibitaw ng maanghang na salita? Di ba? Parang pag ang nagbitaw, Duterte vloggers fake news. Pag ang mga kakampi ninyo or mga attack dog ninyo or yung mga kain suka na katulad ninyo, okay lang. Diyan tayo. Kaya tayo nagkakaroon ng problema eh. Di ba? Kaya walang tiwala ang taong bayan sa mga politiko. Bakit? Doon sa pagiging double standard. Next po tayo. Eto po. Pag-usapan natin ito. May matinding binitawang salita ito si BP Sara. Okay? Pero paalala ko lang doon sa mga hindi pa po subscriber ng Coach Oli News. Subscribe po kayo. Libre naman po yan. Makikita nyo dyan. May subscribe button. Pindutin lang po ninyo. Okay? So, eto pag-usapan natin itong kay BP Sara. At alam nyo po ba, may posibilidad na hindi pa rin tumakbo sa 2028 election ito si BP Sara. Nako, delikado yan para sa atin. Nako, malulubog tayo sa nakaw. Malulubog tayo sa utang bansang Pilipinas. So, Raise your right hand. Sa botong 54 na pabor at isang tutol, idineklarang sufficient in substance ng House Justice Ayan, Committee tandaan niyo yung ang mga dalawang nagtaas ng kamay. impeachment complaints. Tandaan nyo yung mga nagtaas ng kamay. Yan ang may posibilidad na may maleta. Hindi po malayo na paglabas ng mga yan. Yan yung sinabi Yan yung sinabi nitong 18K o itong 18 ex-Marines. Paglabas pa lang sa mga ganyang klaseng hearing, lalo na yung hearing ng Quadcom, meron silang dinadaanan na passage na walang camera doon. Okay? Doon sila inaabutan ng envelope. Merong nakakatanggap ng isa, merong nakakatanggap ng dalawa, o ang laman ng envelope, yung isang envelope, 1 million, 2 million. Yung envelope na malaki ay yung folder na na-extend, yung lumalaki. Naku. Taas ang kamay na gusto ng 2 milyon. Bigyan ng envelope yan. Patay. Laban kay Vice President Sara Duterte, ang nag-iisang tumutol ay si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Kaya kita mo, iisa tumutol. Ginisa pa siya. Dahil dun sa pahayag niya kay Ann Curtis. Ang titindi nitong mga ito, no? Oo. Hindi ko man nilalaat, pero kayo bang tumutulig sa dito kay Suntay dahil sa komento niya kay Ann Curtis? Kayo ba walang makakabit? Di ba? May asawa na kayo. Hindi, may nababalitaan tayo dyan sa mga yan. Oo. Yung iba may asawa na, may kabit pa, may kabit 2, may kabit 3, ang hilig pa
Mag-alaga ng mga, uy, ang lilinis nyo. Oh, may balita tayo. Ewan ko kung ito, alam ninyo, kung ito'y totoo. Yung isa nga dyan, kinasuhan pa. Bakit? Yung asawa, rapist. Totoo ba yon? Kilala nyo? Ako hindi ko kilala. Nasabi lang sa akin. Hindi ko alam kung sino, pero nasabi sa akin. Kala mo kalinis-linis ng animal na yan. Kaabugadong tao. Yung asawa, rapist. Kesa sinuko, itinago pa. Tinanong ko sino yun. Hindi naman sinabi sa akin. Baka hindi totoo, no? Baka hindi totoo. Nabanggit ko lang. Anong punto natin? 'Di ba? Yung kaisa-isa na bumoto ng tama ang pinag-iinitan ngayon. Hindi ko sinasabing tama yung komentaryo niya kay Ann Curtis. Hindi po yun ang issue. Pero sa tingin ko naman, mas maganda pa yung komentaryo nito kay Ann Curtis kaysa yung nagtataas ka ng kamay para sa envelope. Kayo, saan kayo? Siyempre sa envelope. Team Payaman yung envelope eh. Oo. Anin mo si nakaw. Halos pareho ang mga grounds na inilatag sa dalawang reklamo. Isa sa mga ipinunto ni Bicol Saro Party List Representative Hi, Ridon! Ridon, long time no see. Ha? Malaki pangangailangan mo, Brad. Ha? Ha? Hindi, lahat naman tayo maraming pangangailangan. Trilyonaryo ka pag wala kang pangangailangan. Di ba? Sorry Don, wala ka bang pangangailangan? Sigurado ko may pangangailangan ka. Hindi ka naman trilyonaryo. Pero sorry po kung trilyonaryo ka na. Pero kasi, medyo kaingay mo. Diba? Anong sinabi sa amin ni Attorney Baligod? Yung mga maiingay sa Kongreso, yan ang malaki natatanggap. Depende nga daw depende sa tanong. Kung isang envelope o dalawang envelope kada hearing ang bibitawan. Si Chanco naman sinabi lahat ng pumirma sa impeachment ni BP Sara nakatanggap. Sabi, paingayan pala ang laban dito. Di ba? Kung gusto mo magkarelo ng relo ni Abante, mag-ingay ka. Ang ingay ka na Nakita niyo yung mga relo? Di umano ni Abante? Kaya pala, maingay. Yan ang labanan niya yun eh. Di ba ano sinasabi nilang sangkot? Di ba yung Quadcom? Kada hearing. Tapos may bonus pa, depende sa tanong. Wow! Brad, kasama ka ba sa Quadcom? Ha? Arang Siguro, kapantay ng laki ng kita mo, yung laki ng butas ng... Sige, diretso tayo. Representative Terry Ridon na tignan ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara sa pagtukoy ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Kapansin-pansin daw ang paglaki ng ari-arian ng bise mula 18 million pesos noong 2008 hanggang sa 88.5 million pesos noong 2024. It is An increase of more than, I think, 1,200%. So we Ikaw ba? Nakita ko to. Ito yung Ito yung banal ang pamilya. Ito yung committee chairman. Pero ito rin yung tao mismo na pinagmalaki si Martin Romualdez. Pinagmalaki niya. Kung walang Martin Romualdez, walang AIX, walang AKAP, wala lahat. Saan ka pa? Di ba? So, tapos lumabas, nadidelivera ng maraming maleta si Martin Romualdez. Kaya pala, di ba? Ang sarap ng buhay ninyo, ha? leave it to the House Committee on Justice to make a determination
on whether Grabe yung mga ano, yung mga party list ang mga epal, no? the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth. Ito, ewan ko lang sa akin. SALN ang pinag-uusapan nila dito. Lumaki daw yung SALN ni BP Sara. Bakit yung SALN ni Bongbong, hindi ba? Hindi ko alam kung anong SALN nito si Ridon. Pero ang dami namang SALN, naglalakihan lahat. Speaking of SALN, bakit hindi mo silipin si Romualdez? Grabe ang itinaas ng SALN niya, 2022 lang. Yan ang sinasabi ko sa mga ipokrito eh. Wala namang problema, silipin ninyo eh. Kaya tuloy nawawalan ng tiwala taong bayan sa inyo. Ang usapin ngayon, ang daming nakawan sa ghost projects. Andiyan yung mga siniwalat nitong 18K. Tapos nakatuto kayo kay Sara na tumaas ang SALN. Ba't hindi nyo silipin ang laki ng tinaas ng SALN ni Bongbong? Lalong-lalo na si Martin Romualdez. Di ba? Double standard kayo, kaya nagkakaproblema tayong matindi dito. Silip kayo ng silip. Nagsalita ba kayo ng ganyan nung sinampahan din ng impeachment si Bongbong Marcos? Kaliwat kanan kayong kaing suka eh. Which is essentially part of the impeachable offenses that we would want to proceed with. Kaya dito kitang-kita mo political talaga tong impeachment. At this point. Isa naman sa mga pinuna ni Congressman Suntay kung may ebidensya bang magkokonekta kay VP Sara sa umano'y bagman nitong si Ramil Madriaga. Bagay na tinabla ni ML Party List Representative Blade. Ito si Madriaga pag-usapan natin to. Ito matindi na bagman daw ni BP Sara. De Lima. We are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Ayun. Okay, kini-question nitong si Suntay. Tama yung question niya eh. Kino-question niya, yung affidavit nitong mama na ito na sinasabing bagman siya ni BP Sara. Nasa preso yan. Diba? Kaya kini-question ni Suntay. Tingnan nyo ang sagot nitong driver. Neto si De Lima. Sorry, nakalimutan ko. Nitong si De Lima. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee? Oo, meron ba siyang proof, 'di ba? Kasi madali magsalita eh. Ako nga pwede ko sabihin bagman ako ni Sara. Oh. 'Di ba? Asan ang proof ko? Pwede ko rin sabihin bagman ako ni Romualdez. Tanong. Anong proof ko? For an authorized person para ma-direkta naman natin yung linkage nung dalawa. Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. That's out of order. Okay, so tingnan natin yung komentaryo nitong driver. Ay, bakit ba ako driver ng driver? Etong si De Lima. Etong si Holy De Lima. Ito. Okay. Bakit mo kina-question? Sabi niya kay Suntay. Hindi mo dapat questionin yung credibility nitong preso na bagman di umano ni BP Sara kahit nakakulong siya. Kasi wala pa tayo doon. Okay? Papunta pa lang tayo sa impeachment. Wala pa tayo doon. So wag mo munang questionin. Kung hindi ba naman loko-loko ang maraming politiko, ayaw nilang pa-question itong Madriaga na nasa preso. Pero nung naglabas yung 18 Marines ng kanilang salaysay na sila ay naghahatid ng maleta
kay Bongbong Marcos at saka kay Romualdez, kayong mga animal kayo, tawagin ko na kayong animal. Bakit? Tahimik kayo. Di bali sanang maingay ka ngayon eh. Basta nag-iingay ka rin, dito sa 18. Si Madriaga, compare natin. Si Madriaga, walang pinakitang proof. Etong 18, may pinakitang proof. Napakadami. Isang katutak na patunay ang ipinakita. At marami sila. Eto nag-iisa lang. Nakita nyo? Etong 18 Marines, sundalo po, Marines po, uniform men. Walang kaso, hindi nakakulong. Empleyado ni Saldico matagal na yung iba. Merong ID. May patunay na empleyado, ginawang empleyado ni Saldico, labas-pasok sa Congress, may ID. Si Madriaga walang maipakita, nakakulong pa. Sa madaling salita, yung mga sinabi nitong 18K, wala silang mahihita. Sa katunayan, mapapasama pa yung pamilya nila. Mailalagay sa danger. Pero itong nakakulong, may mahihita. Magsinungaling lang yan. Kahit hindi totoo. Pag pinakawalan yan ni Bongbong Marcos, pwede. Pwede yan, ipardon. Kapalit ng kanyang maling testimonya. Nakikita niyo yung difference? Ito nakakaasar. Tahimik kayo dito sa 18K. Tapos ipinagmamalaki ninyo tong Madriaga na to. Mga animal talaga kayo. Giit ng House Justice Committee, wala namang epekto itong perjury complaint ni VP Sara laban kay Madriaga sa gumugulong na impeachment proceedings. Ipasasampina o ipatatawag din naman daw kasi si Madriaga para patunayan ang kanyang affidavit. Ang status po ni Mr. Madriaga ay confidential informant within yung sinasabi niya hong context of use of confidential funds. So, ibig sabihin, hindi talaga siya maging empleyado. We will see all of these things as soon as we subpoena Mr. Madriaga to the full impeachment proceedings po. Alam mo, sa akin lang, Madriaga, siguraduhin mong nagsasabi ka ng totoo. Dahil kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mananagot ka. Sigurado yan, mananagot ka. Mas gugustuhin mo pang hindi ka pinanganak ng nanay mo. Hindi po tayo nagtetret ha, kasi ako naniniwala ako. Huwag kang naninira ng kapwa mong hindi totoo. Nako. Lahat ng batas ng Pilipino, batas ng tao at batas ng Diyos, lagot ka talaga. Tapos magiging presidente si Sara. After a few weeks. Matapos madeklarang sufficient in substance, ipinag-utos na ng komite na padalhan ang bise ng kopya ng 2 impeachment complaints para masagot niya ito sa loob ng 10 araw. So, pasasagutin na si VP Sara. Pumasa yung impeachment in substance and in form. Akalain mo? Pumasa in substance yung impeachment na kay VP Sara na binasura na ng Supreme Court. Walang nadagdag dyan except yung kay Madriaga. Pambira. Yung kay Madriaga nasa preso. Karamihan dyan, hindi ko man sila minamata, pero marami dyan pilipitin mo liig. Ituturo kahit sino ituro. Kahit si Jose Rizal ituturo nila basta sinabi pilipitin mo liig. Lalo't papangakuha mo ng laya. Diba? Tapos yung kay Bongbong Marcos, hindi pumasa. Hindi sufficient in substance. Si Bongbong ang nagkakaroon ng substance. Siya ang involved sa substance. Bakit si Marcos ang nawala ng substance? Yung kay Sara may substance. So, sa madaling salita, may saysay, may laman yung reklamo kay Sara. Yung kay Bongbong walang laman. Ang
Kayo ng nanay ninyo, mga animal kayo talaga sa Kongreso. Di ba? Diyan pa lang kitang-kita natin. Hindi sila para ipagtanggol ang taong bayan. Basa ang utak nitong mga ito. Nandyan sila para ipagtanggol yung kanilang sarili. Hindi ko alam para sa maleta. Di ba? Hindi ko alam para sa Ecolac ba yan, sa Samsonite, o kung anumang Rimowa, kung anumang maleta yan. No, sa ngalan ng maleta. Ang nasa isip niya mga yan, sarili nila. Yung pamilya nila. Kasi kung taong bayan talaga titingnan mo, imposibleng hindi dapat ma-impeach si Bongbong Marcos. May 3 araw naman ang mga complainants para sagutin ang mga pahayag ng bise. Ayon kay Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, target nilang Alam mo, pag nakikita ko to si Luistro, ang huli-huli ng tingin ko. muling mag-convene sa Naka-red pa, kulang na lang may apoy na lumabas sa paligid. Yun ang kulay ng apoy, red eh. April 8 para naman i-determine kung sufficient ang grounds for impeachment. Doon pa lang malalaman kung uusad na sa pagdinig sa mga reklamo. Nakarating na sa kampo ni VP Sara ang resulta ng deliberasyon. At ayon sa defense lawyer nitong si Attorney Michael Powa, pag-aaralan nilang mabuti ang ginawang aksyon. Sasagot daw sila sa tamang proseso. Bakit ngayon laki nagsampa ng Nang matanong naman mismo ang bise ng media, matipid ang kanyang naging sagot. Marami akong ginagawa sa trabaho hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. Yeah. Parang ginaya niya yung sagot ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos kasi yan din sinasabi. Dami akong ginagawang trabaho, hindi ko binibigyan ng priority ang impeachment ni VP Sara. Dami akong ginagawang trabaho. Wala kang infrastructure na nagawa. Kaisa-isang infrastructure. Inangkin mo lang, ninakaw mo pa galing sa Duterte. Isipin mo, wala kang maipagmalaki. Kung hindi yung kaisa-isang tulay na nagawa. Pero sinumulan yun, ang nagpagawa nun si VP Sara. Ninakaw mo lang. Huwag pong kakalimutan i-like tong video na ito at sana mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.